Sa ngayon po ay ating muling maririnig ang isang tunay na patotoo na kung paano kumilos, pumatnubay ang ating Panginoon sa isang kapatid po natin na ipinakita at ipinanama ng ating Diyos ang kanyang tunay na pagmamahal sa lahat ng mananampalataya na nagtitiwala sa Kanya, na sa kabila ng lahat ng iba't ibang uri ng hilahil ng buhay, tunay na ang ating Diyos ay gumagabay. Tanggapin po natin sa pag-ibig ng ating Panginoon ang isang magpapatotoo sa kabutihan, kadakilaan ng Diyos, ang ating mabuting pastol na nagaganap na karanasang napakaganda sa kanyang buhay, may asawa, sa kanyang buhay pamilya, at higit sa lahat sa kanyang buhay Kristiyano. Siya po ay walang dili, diba? Ang ating elder ng Love of Jesus Community na naka-assign po siya dito rin po sa lalawigan ng Quezon. Sister Feli Mariano. Magandang gabi at masayang pakikinig po sa lahat ng tumatangkilik ng programang Endless Love of Jesus at sa lahat po ng masugid na taga-subaybay ng 103.9 Spirit FM. Ako po ay naririto upang ibahagi at ipadama sa inyong lahat kung gaano kamapagmahal at kabuti ng Panginoong Diyos. Sisimulan ko po ang pagbabahagi ng aming buhay noong hindi pa po namin pinapapasok sa puso at pinaghahari sa buhay namin si Kristo. Magulo po, walang kapayapaan, walang direksyon ang aming buhay. Walang respeto at paggalang sa damdamin ng iba at higit sa lahat, binabaliwala po namin ang mga salita ng Diyos. Bago pa lang po nagsisimula kami sa buhay bilang mag-asawa, ay madalas na po kaming mag-away na ang kinahahantungan po ay ang lagi naming paghihiwalay. Masakit po para sa aking mga magulang dahil syempre po ang gusto nila ay maging masaya kami. Hanggang sa nagkaanak po kami, ay walang nabago sa aming buhay. Ang kinalakihan po ng aming mga anak ay ang ganoong sitwasyon ng aming buhay. Ang hindi po namin namamalayan, masyado na po palang naaapektuhan ang kanilang damdamin. At unti-unti ay kaming mag-asawa na po pala ang sumisira sa pagkatao at magandang kinabukasan ng aming mga anak. Dahil nga po ang iniintindi namin ay ang pansarili naming damdamin lamang. Sa totoo po, hindi po namin nabigyan ng magandang kinabukasan ang aming anak. Hindi nga po siya nakatapos ng college dahil hindi po namin pinahalagahan ang edukasyon at hindi po namin na-motivate sila sa spiritual na pamumuhay. Sa madalas po namin pag-aaway na ang kinahantungan nga po ay paghihiwalay, ay natuto pong magrebelde ang aming anak na lalaki. Napasama po siya sa barkada na hindi maganda ang gawain. At isang gabi po, kasama po siya ng mga barkada niya. Nagkaroon po ng gang war. At sa kasamaan pong palad ay mayroon pong nasawi. At iyon po ang dahilan ng pagkakakulong ng aking anak. Sa pangyayari pong iyon, pakaramdam ko po ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Natulala po ako at biglang dumilim ang aking kapaligiran noong panahon pong iyon na siya ay hawak ng mga pulis. Parang ayoko pong sumapit ang bukang liwayway. Dahil noon pong panahong iyon
ay napakabata pa po ng aking anak, sapagkat siya po ay 14 years old pa lamang noon. Takot na takot po ako at maraming sumagi sa aking isipan na katanungan. Paano na ang anak ko? Ano ang magiging kinabukasan niya? Kalinsabay po ng problema ko sa aking anak, napadimanda naman po ako sa kasong estafa. Dahil ako po ay utang ng utang na hindi ko naman po kayang bayaran. At nag-i-issue pa po ako ng tseke na walang pondo. Wala po akong alam na matibay na masasandigan. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Gulong-gulo po ang isip ko noon. Subalit hindi nga po kayang arukin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil sa kabila po ng pagbabaliwala namin sa Kanya at sa dami ng kasalanang nagawa namin sa Diyos, ay gumamit pa po siya ng instrumento. Ipinatagpo po ng Diyos sa amin ang Love of Jesus Charismatic Community upang pag-aanin ang paghihirap ng aming kalooban, upang kalmahin ang nagugulumihan na naming pag-iisip, at upang ipadama sa amin kung gaano kabuti ang Diyos. Isa pa pong ginamit na instrumento ng Panginoong Diyos ay ang aking mga magulang, na hindi sila nagsawang ilapit kami sa Diyos, sapagkat ang magulang ko po ay paladasal at nagsumikap din po silang masunod ang kalooban ng Diyos. Ang nanay ko po ay isa sa mga elder ng Love of Jesus Charismatic Community. Kasama rin po sa instrumento ng Diyos ay ang mga madre at mongha na madalas ko din pong hinihinga ng panalangin. Tulong-tulong, sama-sama po sila sa pagdarasal para sa amin. Sa pamamagitan po ng kanilang mga panalangin, unti-unti po ay nagising kami sa katotohanan na kailangan po namin ang kalinga ng Panginoong Diyos. At naisip ko po na everything happened for a reason. God has a good reason why it was all happened. Sa loob po ng halos 7 taon, ay pinalaya ng Diyos ang aming anak. May asawa na po siya ngayon, at may isa na silang anak na gwapo at matalino. Sa katunayan po ay nag-champion ang aking apo sa spelling at math contest. Kalinsabay po ng paglaya ng aking anak ay nalutas na din po ang kaso ko na estafa. Ngayon po ay ipinagsusumikapan ko na pong huwag mangutang sa 5-6 dahil takot na po akong magkaproblemang muli. Subalit hindi pa rin po natapos ang pagsubok sa amin. Naaksidente po sa motor ang aking asawa. Nabali po ang buto niya sa tuhod. Tumagal po kami ng halos 2 buwan sa orthopedic hospital. Subalit sadya pong napakabuti at napakamapagmahal ng Diyos. Dahil ang aking pong asawa ay pinahintulutan niyang makalakad muli ng normal. Ngayon po ay pinipilit kong magampanan ang tungkulin ko sa gawain ng Love of Jesus Charismatic Community. At nawa po ay tuloy-tuloy na ang paglilingkod ko sa Panginoong Diyos. Dahil ang pinanghahawakan ko po ay ang pangako ng Diyos. Isa lang sa pamilya, ang maglingkod ng tapat sa Diyos ay pagpapalain niya hanggang ika-4 na saling lahi. Bagamat hindi pa po ako tunay na tapat at alam ni Lord yon, pero siya din lang po ang nakababatid kung gaano
ang pagsisikap kong maging tapat sa Kanya. Masasabi ko po na ang nangyari sa aming buhay ay pagdadalisay, pagtutuwid at pag-aayos ng Panginoong Diyos ng aming buhay. Dahil ngayon po ay hindi na magulo ang aming buhay. Hindi na po kami nag-aaway na ang kinahahantungan ay paghihiwalay. May direksyon na po ang tinatahak naming landas. Hindi pa naman po huli ang lahat dahil kay Lord po ay pwede kang bumangong muli at magsikap na baguhin at itama ang mali. Kaya ngayon po ay nagsusumikap po kaming mag-asawa na maipadama sa aming mga anak at apo ang aming pagmamahal sa kanila at pagpapahalaga sa kanilang damdamin. Pinagsusumikapan din po naming mag-asawa na ang makita ng aming mga anak sa pagsasama namin ay ang pagmamahal, hindi ang galit. Dahil ang galit po ang siyang nagiging dahilan ng broken family at siyang nagiging sanhi ng pag-aaway ng mga bansa. Higit po sa lahat, hindi na po namin binabaliwala ang salita ng Diyos, bagkus ay pinagsusumikapan naming maisabuhay ito. Kung may dumating mang pong problema o pagsubok sa aming buhay, ay magaan na po naming nalulutas dahil isinasama na po namin si Lord sa aming buhay. Nanalig po ako sa sinasabi sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Sana po nakapulutan ninyo ng aral ang aking munting ibinahagi. Ang kapurihan po ay ibinabalik ko po para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon dahil sa kabila po ng lahat ng mga hilahil, sa kabila po ng lahat na masalimuot at napakapait na aming nadaan ng mga pagsubok, ay ang Panginoon po ang gumabay sa amin sa pamamagitan po ng paggamit niya ng instrumento po ng Love of Jesus Charismatic Community. Maraming salamat po at muli po ay magandang gabi sa lahat po ng nakikinig. Maraming salamat po. Ang ating pong narinig, katatapos lang po ay ang isang pagpapatunay ng isang kapatid po natin na ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay sa larangan ng pananampalataya at ng pamilya ay patuloy po siyang gumagabay. Sa gitna po ng iba't ibang uri ng problema at hilahil ng buhay, andyan po ang ating Panginoon. Yung pong kanyang hinalaw sa banal na aklat ay pawang katotohanan pagkat ito ay salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay katotohanan. Yung pong binanggit po niya na ang paanyaya ng ating Panginoon sa lahat ng tao na nabibigatan sa lahat ng kanilang mga problema ay nandoon po ang panawagan ng ating Panginoon. Mula pa po noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan at sa susunod pang mga henerasyon. Hindi po nawawala ang Panginoon bagkus siya ay nananatiling buhay, nananawagan at handang tumulong, gumabay sa lahat ng mga nananalig sa Kanya.